Once again, a pleasant good morning to each and everyone. Good morning. The number 12 is a symbol of fullness. You will hear two stories in the gospel. Isang 12 years old, no? Walang pangalan yung babatang babae. Ang alam lang natin yung kanyang tatay, si Jairus, a high official of the church. No? So, 12 years old na bata. At the point of death, hanggang sa namatay. Di ba? 12. And then we hear the other story of 12 years na dinudugo. No? 12 years of hemorrhage. So 12. Why is 12 important? We all know the 12 tribes of Israel, no? The 12 apostles, the 12 stars in the woman, no? In the book of Revelation, referring to our Blessed Mother. So 12 is very, very important. And the story of 12 again came out in the gospel today. No? So the gospel begins with the story of Jairus, yung anak ni Jairus. Na si Jairus went to Jesus to ask for help. No? Actually, kalaban niya si Jesus kasi yung simbahan at saka yung government, yung church official, saka si Jairus is head of that, at saka si Jesus hindi magkasundo Pero nagpakumbaba siya at lumapit kay Jesus at humingi ng tulong. Like we all do, we turn to Jesus and ask for help. Lumapit siya kay Jesus at nung sabi ni Jesus, "Liga," no? Pero dumating yung mga alagad, sabi niya, "Wag na, no, wag na." Kasi namatay na It is useless for Jesus to come kasi patay na. But then, Jesus said, no. So you see the act of faith, nagpakumbaba si Jairus para pumunta. No? Pero isang napakalaking act of humility. Nagpakumbaba siya, nagtiwala siya kay Jesus at humingi ng tulong. Pero sinabihan siya, patay na. Wag na. No? Pero patuloy pa rin kumapit sa salita ng Diyos, sa salita ni Jesus, si Jairus. Despite na sinabi, patay na, wala na, di ba? Pero may humawak pa rin sa salita ni Jesus. No? May kasabihan sa Tagalog, di ba? Kapit, patalim. No? Walang ibang kinapitan si Jairus kung hindi yung salita ni Jesus. Nung siya'y dumating, no, nag-iiyakan ang mga tao sa bahay ni Jairus at sabi niya, pinagtatawanan si Jesus. Wala na, patay na. Sabi ni Jesus, hindi, no, natutulog lang yan, natutulog. No? At si Jairus kumapit na, imagine sabihin sa'yo, patay na, wala nang pag-asa, pero naniwala pa rin si Jairus. At sinabi nga yung mga salita ni Jesus, Talita cum, which means, little girl, arise. At bumangon nga, di ba? So lahat ng mga nagkikriticize, no, walang ginawa kundi bumatikos, walang ginawa kundi walang tiwala, no, nagulat, no. At napakaganda nung sinabi ni Jesus rin, no, pakainin. So nakita natin yung personal, kahit na maliit na detalye, pakainin yung bata, no. How important that was, how beautiful, how caring, how touching the love of Jesus was. So pinagaling, no? Binuhay mula sa pagkamatay ang isang batang 12 years old, bigyan ng buhay. At dahil sa pananampalataya ng Ama, no, who out of desperation, patuloy na nabigyan ng buhay. Mahigpit na paghawak sa salita ng Diyos. So yun yung una. No? At yung pangalawa naman, isang babae na inaanihan, no, not inaanihan, dinudugo for 12 years, hemorrhage. The story of the woman who at the point of, wala na desperation na, no? Wala na, lahat ng doktor, naubos na yung pera niya, naubos na yung lakas niya, yung pananampalataya niya, malapit na maubos, di ba? Pero kumapit pa rin. Ang sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan. Ako'y gagaling. At ang daming sumusunod kay Jesus, di ba? At biglang naramdaman niya, may humipo sa kanya at nawala ang kanyang healing power, na merong healing power dahil sa paghipo sa kanya. Sabi niya,
merong humipo sa akin. Sabi ng mga alagad niya, ang dami-daming nasa paligid mo, sinong humipo sa akin? Sabi niya, naramdaman ni Jesus that healing power has gone out of him. At dahil doon sabi niya, go, your faith has healed you. Dahil sa, ulit, no, kapit sa patalim, sabi niya, kahit na makahipo lang ako, sapat na para ako'y gumaling. So, stories of deep faith, talagang kapit sa patalim. Itong kwento nangyari, yung 12-year-old na babatang babae at yung 12 years na dinudugo. No? So, 2 stories of 12. How we turn to Jesus. Ito ngayon ang hamon para sa atin. Kanino ba tayo kumakapit patalim pagdating ng panahon? Who do we hang on to? Alam naman natin yung debosyon sa Quiapo, di ba? Yung debosyon, talagang dagat ng mga tao, talagang sobra ang debosyon, sa ating patron rin, kay San Antonio de Padua, yung pagkapit natin, kahit anuman mangyari, hindi bibitaw. For some people, we say, sasabihin natin, ang babaw naman, nagpapakamatay para, sumama, makahipo man lang kay sa Poon Nazareno, mahawakan lang yung panyo, makahawak lang sa lubid, makahawak lang, makapunta lang, makita lang, ito yung mga kapit, patalim. Wala nang ibang kinakapitan kundi ang salita ng Diyos. Wala nang ibang kinakapitan kundi ang Poon Nazareno. Wala nang iba. Walang pera, for example, walang doktor, walang pag-asa, o hindi, yun lang ang kinakapitan. There is no other strength, no other thing to turn on to. At dahil doon, tinataya ang lahat, no matter what. Ito yung pinanampalataya na hinihingi ng Diyos sa atin. To surrender, lahat itaya at hindi tayo mabibigo. He will always deliver if we trust in Him. The amount of faith we give is what we give is what we harvest. Magtiwala tayo sa Kanya, hindi na tayo pababayaan. Like the story of the Gospels today, how He has given us life-giving faith. Not death. He did not want death. Ayaw naman niya sa unang pagbasa, binanggit niya, the original plan was not to give death, but to give life. Magtiwala tayo sa life-giving ng salita ng Diyos sa pananampalataya. He is here to give life, not to give death. Kumapit tayo sa Kanya no matter what, and this will all turn into fruition one day. Salamat sa the first half of the year is over. We thank God for hanging on to the faith. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Huwag tayo bumitaw sa binibigay sa atin pagmamahal ng Diyos. Magtiwala tayo katulad ni Jairus. Magtiwala tayo katulad ng nagsabi, mahawakan ko lang yung dulo ng kalaylayan, ako'y gagaling. Just say the word, and my soul shall be healed. Salamat sa Diyos.